Samantala, sumalang na rin sa plenaryo ng Senado ang dalawang panukalang batas na layong pababain ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ay sa harap pa rin ng patuloy na pagsipa ng presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East, ang gobyerno minamadali na rin na maibsan ang bigat ng epekto nito sa mga Pilipino. Katunayan, kahapon, bukod sa panukalang bawasan ng excise tax, sinertipikahan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang amyendahan ng Biofuels Act of 2026. Na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Kasunod nito, agad namang sinumulan na ilatag sa plenaryo ng Senado ang mga panukala. Bilang sponsor ng panukalang Senate Bill 1965 o ang pag-amyenda sa Biofuels Act, pinaliwanag ni Senator Pia Cayetano na kung mapasa ito, makakagamit ng mas murang biofuels ang publiko. Imbis kasi na gamitin muna ang locally produced biofuel, maaaring mag-import ang gobyerno sa utos ng Pangulo na mas mura at hindi gaanong masakit sa bulsa ng consumers. While the use of local biofuels provide environmental and agricultural benefit, it is not always the cheaper alternative. What the measure provides is flexibility in the source of these biofuels, allowing supply to be supplemented through importation in extraordinary circumstances. Kung sakali namang lumusot ito, maaari nitong pakalmahin ang matinding taas presyo ngayon ng langis sa bansa. Pero may epekto pa rin sa mga magsasaka na kumikita dahil sa biofuels at bioethanols. Kaya dapat pag-aralan pa rin ito. The desired result is to temper the oil price increase. But we must acknowledge that suspending the mandate could greatly affect our agricultural sector, especially the farmers and the producers who depend on biofuel feedstock as a stable market for their crops. Any change in policy must therefore consider the impact on the livelihood of these farmers. Binuksan na rin naman kahapon ang panukalang mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis o ang Senate Bill No. 1851. In extraordinary times when global oil prices surge and inflation weighs heavily on households, this fixed levy magnifies the burden at the pump. At present, there is no law which expressly grants the President an authority to suspend the imposition of excise taxes on petroleum products in times of severe price shocks to ease this burden. Suportado rin ng mga senador ang mabilis na pagpasa ng panukala. Kapag mahal po ang langis, mahal ang pamumuhay at ang pinakaapektado ay ang ordinaryong Pilipino. Ang unang tinatamaan po nito ay ang mga driver na bumabiyahe araw-araw para kumita, ang mga magsasaka at mangingisda na umaasa sa krudo para sa kanilang kabuhayan. Kahit certified urgent po ito at lahat po tayo nagmamadali na maipasa ito, sa totoo lang po, we're $25 beyond this threshold already. Nasa $105 na po, $105 per barrel na po tayo. So Mr. President, tama lang na certified urgent ito. Sana po hindi lang po sa bagay na ito tayo nagmamadali o talagang nagko-concentrate. Sana po Mr. President sa lahat ng aspeto sa parating na krisis o sa krisis po na nararamdaman po natin, sana po handa ang gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng tao. Nararapat lamang siguro na mayroon tayong mekanismo upang nga pansamantalang ibsan ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Pag normal na po ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang kalakalan, maaari na pong ibalik ito yung excise tax ng ehekutibo. Kahit sina Senator Kiko Pangilinan at Senator J.V. Ejercito, isinusulong na maging mabilis ang paglusot ng panukala sa Senado. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, posibleng magkaroon ng special session para agad na maipasa ang mga panukala. Pero pipilitin nila na matapos ito bago ang Semana Santa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.